pinag-usapan ngayong linggong ito na nababanggit din ang pangalan ninyo ay ito to pong inilabas na updated. Hindi ko alam kung bakit updated eh. Updated na mapa ng Pilipinas. Ang naglabas ay ang NAMRIA. Bakit naman mababanggit ang pangalan ko? May kinalaman ba naman ako sa Paggawa ng mapa. paggawa ng mapa? Hindi naman ako marunong gumawa ng mapa. Kasi itinatanong ninyo at hinahanap daw po ninyo na matagal na nasaan ang mapa ng West Philippine Sea Na hinihingi noon para 2012. na dapat ay isinabit sa UN. Oho. Pero dito po sa statement na inilabas ng NAMRIA na wala namang nakalagay kung sino ang nagpahayag kundi yung buong Hindi, pero galing ba sa kanila? Kasi ang logo lang nilang nakikita Opo, natin dito yun sa nga. bandang taas. Sina-assume lang natin na ito'y galing sa kanila. Opo. Opo. Official na statement. Kasi ayan ang logo nila sa taas. Ayun nga po. At sa ilalim makikita mo statement. So anong assumption natin dito, Jen? Ito'y well, galing sa kanila. Oh, Yung assumption yung natin. assumption So natin, ipagpalagay official. natin galing sa kanila ito. Opo. Ha? Kasi baka mamaya merong mga alam mo na yung ang dami mga ngayon. Baka mamaya kinopya lang naman nila yung logo na yan. Kasi ni walang pangalang kino-quote. No? Binasa ko ng buhay. May Totoo. mga pangalan ka bang narinig? Wala. Di ba? Hindi, Kasi kahit usually- na may pangalan dyan, kung wala namang pirma, at hindi natin na-verify. Oh, well, tama po Di kayo. wala nga Oo. contact number. Tatalakayin ba natin yan? Kasi baka mamaya kung Kasi saan lang usually ang galing. press statement, source, kung sino ang pangalan, sino ang tao, etc. Contact number. O contact number. Kung meron kayong tanong, ito po yung number na pwede niyong tawagan. Usually, ganun ang press statement. Pero ito, Sen, sabi niyo nga, tanggapin natin, official po ito. Hindi, ako naman, ako'y naniniwala na kayong Opo. dalawa, kayo naman ang pinaka, kumbaga, kayo ay may otoridad na kayo rito sa mga ganitong klaseng statement. Pagka nakakita kayo, yan ay maaring galing din sa kanila. So ako, nagbabase na lang ako sa inyong pahayag na yan ay maaring nanggaling sa kanila. At saka, mula nang inilabas yan, wala namang pagtutol, wala namang Walang denial. denial. Kailan ba nilabas yan? Para kung di rin kakamali po, Wednesday. At kalat na po ngayon sa social media. Ginagamit pa nga yan ng isang reporter nung... So, iwanan natin dyan. Kung naglabas sila ng mapa, mas gusto kong makita yung mapa. Ba't hindi yung mapa ilabas natin? ay, mga pa. May po. Total, meron naman yata kayong kopya dun sa... yan ang mapa. Ayan. Pwede bang palakihin yung... Hindi ko mabasa yung mga salita dun sa may kaliwang bahagi. Opo. Pero ano bang nilalaman nung statement mula sa NAMRIA? Eh, Nason? ang- Pakwento mo kayo. Ang sabi Sige. lang dito, yung West Philippine Sea ay 2012 pa, nandyan na sa mga mapa ng NAMRIA. At sabi pa rito, paliwanag ng NAMRIA sa ilalim ng international law, saklaw ng EEC ang hanggang 200 nautical miles mula baseline ng Philippine Archipelago na lumikha ng isang tuloy-tuloy na kurbadang boundary. So, kwento lang nila kung ano yung... Wala naman natin tumututol sa 200 wala. nautical miles. Ba't Wala. inuulit-ulit pa natin yun? Wala diba? naman po. Oo. Binasa ko nga rin ito. Sa tingin ko naman, hindi naman niya nasagot dito na nag-submit sila ng ano eh. Ang sinasabi nila, 2012 pa ginagamit Na na ito, natin, ma'am po. domestically. Pero, Hindi, kasi nga, hindi ba, mas maganda sana kung meron tayong makausap man lang na official ng NAMRIA. ayun nga, tama. Para silang magpaliwanag. Makapagtanong naman tayo ng mga ilang mga bagay-bagay sa ikalilinaw kung ano ba ang pakay nitong mapang ito. Ayun nga. Oho. Alam mo, yung aking isang aide kanina nakasama ko, Opo. tingnan ko yan. Meron ba ka kung ano yan? Tingnan mo nga kung merong date yan, sabi ko. Nung sininag niya yan, so pinakailalim mismo ng kwadrong yan, Yes. nandun yung December 2025. Ngayon lang. May date pala yan. Oho. Hindi ngayon, last year. Oo, last Opo. year. Opo. Ngayon, kung sinasabi ninyo na 2012, meron sila, bakit merong date na 2025? Baka naman anti-dated ito. Pag sininag mo yan, sa may bandang ilalim niya, nakalagay publish ka niya, December 2025. Ganun po. O, ang unang tanong, meron na pala kayong 2012, bakit 2025 ang date ninyo? Kasi dito sa statement ito, sa second paragraph, ay nakalagay na, since 2012, Oh. the Philippines has formally used
the name West Philippine Sea in the government publications. Isa siguro yan, di ba? Yes po. Oh. In accordance with this policy, NAMRIA places the label consistently across its official maps and charts, including administrative maps, topographic maps, thematic maps, and nautical chart used for navigation. Oh, 2012 pa. Yes po. O bakit December 2025 ito? Ay yung published na nakalagay. Hindi ba, bakit Yung meron mapa. kayong December 2025? 2012 meron na pala kayong mapa. Ayun na nga po. Yun Ano na nga ito? po. Meron kayong binago rito? Yung sana gusto kong itanong eh. Hindi ba okay. 2012? Dapat sana, kung yan ang original na mapa na kanilang ipinagpipilitan Opo. na isinabit na kung kani-kanino, di dapat sana 2012 ang date niyan. Una. Tama? Kasi consistently applied eh. Yes, Consistently used. Mula pa noon. O edi sana ang nakita ko dyan 2012. Aha. O ngayon, ang tinatanong ko sa inyo, bakit ang date niya, bakit ang publication December 2025? Ganun O ba? paano yung nauna? Anong itsura ng mapa na Ano? yun? Oho. May West Philippine Sea nga ba doon? Basahin mo nga yung pinakatitulo niya, yung nakasulat doon. Umiikot kasi. Opo. Ibalik nyo nga. I-stop mo nga direct doon sa Oo. pinakauna. Oo. Yung Yan yung ano yung nakasulat. Kasi hindi ko na mabasa eh. Administrative Map of the Philippines. Oo, tigil mo na. Opo. Administrative Map of the Philippines. Yes po. Nelson, ano ibig sabihin nun? Administrative map eh. Ade mapang tayo lang sa Pilipinas. Hindi, yung Admin. yung salitang administrative. Aha. Wala ba kayong naisip na maaring ikaduda ninyo? Kasi ang pinag-uusapan natin dito Oo. alam ko kaya sila nagpalabas ng mapa. Ang pinag-uusapan dito ay yung walang kamatayang West Philippine Sea. Opo. Tama po. Di ba? Kasi Ngayon, dyan sa mapa na yan, makikita mo doon sa kaliwang bahagi niyan, yung western side ng Pilipinas. Ito yung west di ba? Opo. Makikita mo doon sa kanan, makikita mo, yan ang eastern seaboard, makikita mo Philippine Sea. Opo. Dito sa kaliwa, yan ang western part ng ating bansa. Makikita mo yung mahaba West Philippine Sea. Opo, tama po. Tama. Yes po. Ang tanong natin, kung ang sinasabi nila sa binasa mo kanina na Since 2012. Opo. doon tayo doon sa NAMRIA places the label consistently. Oo. Ibig Opo. sabihin walang Tama lagi pagbabago. yan. Hindi nagbabago. NAMRIA places the label consistently across Its official maps and charts, Yes po. including administrative maps. Isa yan. Ito po. Yes po. Oh. Oh. Topographic maps, thematic Maps. and nautical charts used for navigation. Okay. Ito administrative map ito eh. Opo. Aha. Ang tanong, ito ba yung mapa na binabanggit sa Administrative Order number 29 issued in 2012? Aha. Nelson, ito ba yung uri ng mapa? Ayan date printed December 2025. Aha. Ngayon, ang tanong ko ngayon sa inyo, ito bang klaseng mapang ito ang hinihingi nung Administrative Order 29, 2012? Well, kung kami mga pangkaraniwang tao sa nang tasagot yan, siguro, baka ito na nga. Kaya nga eh. Di ba? Kaya nga gusto sana natin kung meron tayong makakausap sa kanila kasi diyan matagal na nating pinag-uusapan dito sa programang ito. Opo. Alang-alang sa kabatiran ng lahat ng ating mga kababayan na pinipilit nilang iligaw, Pinipilit nilang linlangin, Opo, oo. Kasi kung babasahin mo yung Administrative Order 29, sinasabi doon, NAMRIA kanya, gumawa ka na ng mapa, charts, at isubmit mo kanya sa Opo. United Nations. So, ibig sabihin, wala pa mapa. Pinapagawa pa lang. Sandali lang. Opo. Pakaintindihin nyo, isubmit nyo kanya yung mga Submit. mapa na yan at isubmit nyo, i-deposit nyo sa United Nations. Opo. Sa opisina ng Secretary General. At the same time, ipaalam ninyo and notify all relevant international organizations. Aha. Kaya tinatanong ko sa inyo, ang ibig sabihin ng administrative order na yan,
ay mapa na ang kanyang nature at category ay pwedeng isubmit sa United Nations. Kaya tinatanong ko sa inyo, yan bang administrative map, yan ang klase ng mapa na tatanggapin ng opisina ng United Nations? Baka naman po, Sen. So, puro ka ba ka? O ikaw, Hindi Nelson? Kasi di ka rin namin sigurado yan, Sen. Kasi kaya ako tinatanong sa inyo, Opo. anong ibig sabihin ng administrative map? Pag administrative maps, ayan yung mga munisipyo, mga border ng mga... O, tumama. Oo. Tumama. O, paano mo kasi ikaw, gumagamit ka ng avatar. Ipahirap mo nga kay Nelson. Ganito yan eh. Di ba? Oo. Kapag nakita mo yung mapa na yan, makikita mo yung nakadelinate yung region Yan. at saka yung mga probinsya. Ayun. oo. Yan lang ang tanging purpose ng administrative map. Makikita kung ano Kaya pala may mga iba't ibang kulay. Ayan ang region at saka yung mga probinsya. Yes. Sa makatwid, kaya administrative, dinedelinate, merong delineation yung ating mga probinsya nakahiwa-hiwalay para madistinggi mo at yung mga regions, makikita mo. Kaya ang tanong ko kanina, yan kaya ang mapa. Na kinakailangan isumite sa United Nations at saka sa mga international organizations. Oo, yan ba? Di ba?